Hello! Ako po si Myra Manibog and welcome to Confessions of a Sinner. And today, pag-usapan natin about existing with a purpose, no? Kasi ako ever since na lumabas ako sa hospital, dahil as you know, for the past 2 years, labas-pasok ako sa hospital. So, ngayon, na nasa bahay na ako talaga, although I can walk, pero hindi pa ako nakakatakbo. I can walk mga short distances, pero when I go to the mall, naka-wheelchair pa din ako. I do grocery shopping, naka-wheelchair ako. And hindi ako nakakapag-work. Ilang years na akong hindi nag-work. Before, binigyan ako ng business ng daughter ko, yung travel agency, pero I don't know kung ano nangyari, palpak lang siguro talaga ako, kulang ako sa attention to detail. So, ang dami kong mga palpak na nagawa doon sa agency kaya hindi siya lumilipad. Ayun, so wala akong purpose. Feeling ko wala ako talagang purpose. Feeling ko parang I'm just existing, occupying space. Pero wala talaga akong silbi dito sa mundo. Alam mo yun, yung parang nakakahiya na buhay ka lang, pero actually, buhay ka lang, yun lang. Buhay ka lang, pero wala kang purpose. And I've been thinking about it. I've been praying to God to help me realize kung ano ba yung purpose ko now. Diba? Now. Kasi, syempre, before, active ako. Diba? Nakakapag-talk ako sa mga churches, mga prayer meeting, I can work. Pero ngayon, parang wala na lang. Parang pampasikip na lang ba ako sa mundo? Alam mo yon? So I question myself, ano bang pwede kong gawin, di ba? And I've been praying for that. And sabi nga ni Lord sa Philippians, di ba, na ano sabi niya? Basahin nga natin. Ayun. I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Totoo naman yun. Diba? Through the grace of God, through the Holy Spirit, walang imposible. Diba? And if you pray for it, and you ask for God's grace and for God's help, talagang anything can happen. Kaya, yun lang, advice ko, if you're feeling what I'm feeling right now, yung parang feeling mo, parang walang pinatutunguhan yung buhay mo, parang walang purpose yung buhay mo, don't give up hope. Don't lose hope. Kasi God has something planned for all of us. Siguro kailangan ma-realize mo kung ano yung gifts mo, di ba? Kung ano yung gifts mo, ano yung talents mo, and what can you do. Then you offer it to Him, offer it to God, and He will make a way, and He will find a way for you to use that gift, to use that talent for His greater glory. Kasi, yun naman talaga ang purpose nating lahat dito sa mundo. Diba? To give Him glory, to worship Him, to love Him, and to love our neighbor as much as we love ourselves. Diba? So, our purpose, lahat tayo, talaga, is to love. Yun ang purpose natin. To love and to do good. Ba? For the glory of God. So, everything we do now, our purpose should always be in line with glorifying the Lord. Diba? Dapat ganon. Lahat ng sabihin natin, lahat ng isipin natin, lahat ng gagawin natin, should be, ang purpose should always be tama ba yan, Kobe? Our purpose should always be to glorify God, diba? Yung dog ko na dumaan, si Kobe Bear, yun yung senior dog ko, na I think he's around 10 or 11 years old now, and bulag na siya. Bakit nandito yan? Paalisin mo yan dito ng away yan. Yan. So, he's blind. He's blind. And, ang purpose na lang sa buhay is to be with me.
talaga. Kahit nasan ako, kahit nasa kaupo ako sa dining table, andun lang siya lagi sa paanan ko. Pag nandito ako sa bed, nakahiga lang ako dito, 'di ba? At yung isang maingay na dog, senior dog din yun. Yun yung alpha namin kasi yun yung una naming naging dog. Pero he's 2 years younger than, or a year younger than Kobe. Si Skip. Isang maliit na Shih Tzu na napakaingay, naririnig niyo. Ang purpose niya ay bantayan itong kwarto ko na walang ibang dogs na pwedeng pumasok dito, kundi siya, si Kobe, at si Bunny lang. Oo. So, kapatid, you find your purpose. Your purpose is, it should always be aligned with God's purpose, diba? And ang greatest commandment is to love your neighbor, diba? To love God and to love your neighbor as much as God loves you. Yun. So, matuto tayong to do everything. Always be nice, always be good, always be kind. Ang hirap nun para sa akin, apakahirap gawin nun. To always be nice, always be kind. Nako, ang taray-taray ko, that's so difficult for me. But, for the glory of God, we have to do it. We have to always be nice, we have to always be good. Kahit ayaw natin, kahit mahirap gawin, diba? Yun ang purpose natin. Yun ang kung hindi mo pa nakikita yung ways on how you can serve God, then you serve God by living a good life, by being the best possible person that you can be. Okay? So let's pray. Abba Father, we thank you that we are still alive. Thank you for the pahiram na buhay na binigay mo po sa amin. Bless us always. Bless our children. Bless our families. And heal our pain. Heal our sickness. And please, give us the grace, give us the strength to be strong, to be nice, to be kind, always for your greater glory. In Jesus' name, amen. Ayan. Thank you so much for listening, for being with me, and I hope that you find your purpose, and I hope that you believe always that God loves you and that God will never fail. God bless you. Bye-bye.